bakit sports car talaga? Ang dami namang ibang products dyan. Phones, or damit. Wala namang locally made na sports car, right? Again, Bigla kang sumakses eh. by the end of this video, masasagot nyo ang problem na to involving cost of inventories. Let's start. So, hinihingi sa problem, magkano daw ang cost ng biniling sports car? Since inventories ang topic natin, presumably binili ang sports car para ibenta in the ordinary course of trade and business. Sir, bakit sports car? Bakit sports car talaga? Ang dami namang ibang products dyan. Hindi ba pwede yung basic lang like phones or damit? Guys, I'll explain later kung bakit. Okay? So, ano-ano nga ba ang dapat isama or i-capitalize as part ng cost ng inventories? Tandaan nyo lang na we can classify these costs into two categories. Number 1, purchase costs. Ito yung mga ginastos natin para ma-acquire ang mga goods. Under sa purchase cost ay ang mga sumusunod. First, purchase price. Ano nga ba to? Ito yung presyo ng binili natin pero dapat naka-net ng trade discounts and other rebates. So if merong discounts na binigay, bawasan natin yun sa purchase price para maging net purchase price. For example, trade and cash discounts. So recap lang natin na kapag trade discounts, matik na yan na ibabawas sa purchase price. Hindi nga natin yan nire-record sa books eh. Next, how about cash discounts? Recap lang natin na kapag gumagamit tayo ng net method, pinabawasan na ang cash discounts right off the bat, meaning agad-agad. Na-discuss na natin ang net and gross method sa accounts receivable at kung gusto nyo ang full discussion, check my playlist sa aking channel. Next, sir, what if nakabili ako ng naka-sale? Say, nung Shopee 11.11. Again, ang dapat na i-capitalize ay yung price na net of discounts na. So, dapat ibawas natin ang discounts na yan sa purchase price. Gets ba? Yun. Next, import duties, also known as customs duties or import tax or Donald Trump's favorite word, tariffs. So ano to? Merong import duties, well, kapag mag-i-import tayo ng goods mula sa foreign suppliers. Ito na ang isang reason kung bakit sports car ang pinili kong example kasi for sure mag-i-import talaga tayo. Wala namang locally made na sports car, right? Again, kapag import duties, part ito ng purchase cost. Okay? Next, non-recoverable taxes. Sir, bakit pa kailang specify na non-recoverable? Eh di ba lahat naman ng taxes hindi na ma-recover? That's true. Usually, hindi na ma-recover ang mga taxes na binayad natin. Bukod sa isa. Anong tax kaya ito? Tama, VAT or Value Added Tax. Kapag VAT registered kasi ang isang business, ganito ang mangyayari. For example, bibili ang isang customer, let's say toothpaste. Siyempre, papatungan niya ng VAT. So if ang price before VAT is 100 pesos, then ang babayaran ng customer is 112 pesos. Kasi 12% ang VAT. So ibig sabihin, yung 12 peso, irrecoverable tax ba? And consequently, part ng purchase cost? Wait lang. Nung binili ng company ang toothpaste mula sa supplier, let's say 56 pesos niya ito nabili, may kasama na rin yung VAT. At yung binayaran ng company na VAT is 6 pesos. Paano yung nakuha, sir? That is 56 yung binayad ng company sa supplier, 56 pesos divided by 1.12. Bakit 1.12? Kasi yan ang factor ng price with VAT. So that's 50 pesos net of VAT tapos times 12% para makuha natin ang VAT na naipasa sa atin ng supplier. Itong 6 pesos, ang tawag natin dito ay input VAT na pwede nating ipambawas sa 12 pesos na output VAT or yung VAT
na babayaran natin sa BIR. So, ang 12 pesos VAT payable or output VAT natin, a portion of it pwede pa nating mabawi. Also, sa VAT, hindi naman tayo ang technically na nagbayad. Si customer ang nagbayad nun. Because VAT is a tax on consumption. Bale kung sino yung nasa dulo ng supply chain, which is mga consumers, siya ang sasalo sa VAT. Tayo, mga sellers, taga-remit lang tayo sa BIR. So, that's how VAT works in a nutshell. For additional information about VAT, we will have a playlist about it soon. Additionally, you have to remember na ang pwede lang mag-claim ng input VAT ay ang company na VAT registered. Meaning, if non-VAT registered, then hindi makaklaim ng input VAT, yung 6 pesos kanina. So again, kapag VAT, since recoverable ito, hindi natin to siya ika-capitalize, provided na ang company ay VAT registered. Gets ba? Next, transport costs, also known as freight in. Ito yung mga ginastos natin para madala ang mga goods papunta sa atin. Again, part ng cost ng inventory kasi hindi naman natin ito pagkakagastusan if hindi tayo bumili ng inventory, right? Yun. Next, handling costs. Similar sa transport costs, ito ang iba pang mga ginastos natin para madala ang goods. For example, bayad sa mga kargador na sumama para ma-deliver ang mga goods, bayad sa driver, etc. Again, part ng cost ng inventory ang handling costs. Next, other costs that are directly attributable to the acquisition of inventory. Bali ito, parang catch-all provision siya. Meaning ng catch-all is that lahat ng iba pang costs na na-incur ng entity sa pagbili ng goods dapat i-capitalize. Ang rule natin is that if ang dahilan ng paggastos ay dahil sa pag-acquire ng inventory, dapat natin itong i-capitalize. So, ano ba yung mga examples ng directly attributable costs or DACs for short? For example, storage costs. Now, kailan natin i-capitalize at kailan ina-expense agad ang storage costs? Depende. For example, gumagawa tayo ng wine. Tapos nagre-rent tayo kung saan nakatambak ang mga wines. Di ba kapag wine, matagal itong bago maging finished goods? Like 5 years? Now, if nagbabayad tayo ng rent, can we capitalize that? Or dapat i-expense natin agad? Tama. Dapat i-capitalize dahil part ito ng cost of making inventories. Again, hindi naman natin mai-incur tong rent expense if hindi tayo gumagawa ng wine. So kapag storage costs incurred during production, capitalizable. Next, how about storage costs ng finished goods? Like, syempre kapag wine, dapat i-store natin siya sa malamig na container like ref, chiller, etc. Di ba may gastos pa rin yun sa kuryente at saka depreciation ng equipment? Ibig sabihin ba nun part siya ng cost ng inventory? Again, hindi na siya part ng production process kasi nga finished goods na siya. So, ang storage cost ng finished goods ay ine-expense na natin in the period incurred. Again, storage costs incurred during production, capitalized. If after production, meaning costs to store finished goods, expensed. Another example ng DACs ay insurance. So, uso to lalo na kasi ngayon madaming scammers. For instance, if pina-insure mo ang goods nung ipapadeliver na ito papunta sa'yo, then capitalizable yun kasi again, hindi mo naman gagastusin yung insurance if hindi ka naman bumili, di ba? So again, kapag directly attributable, capitalizable. Di ba? Basic, no sweat. Next, second category naman ay mga conversion costs. Before we continue, please subscribe to my channel so you won't miss new tutorials. To all my subscribers, thank you for your continued support. Now let's get back to the video. So, ano ba to? Applicable to siya sa mga manufacturing businesses. So, ano-ano nga ba yung under sa conversion costs?
May dalawa. First, direct labor. Ito ang bayad sa mga manggagawa sa isang factory na directly na nagtatrabaho sa paggawa ng mga products. For example, may dalawang workers. Si Juan, isang karpentero sa paggawaan ng furniture. Ang bayad ba natin sa kanya is under direct labor? Yes, kasi directly siyang nagtatrabaho sa paggawa ng goods. Meaning, ang ginastos natin sa sweldo niya ay capitalizable or part ng cost ng inventory. Next, si Pedro, isang magiting na janitor. Well, magiting din naman si Juan dahil isa siyang magiting na karpentero. Same na nagtatrabaho sa paggawaan ng furnitures. Now, ang bayad ba natin sa kanya is also part ng direct labor? No. Hindi naman kasi siya directly na nagtatrabaho sa production process. So, if hindi siya direct labor, saan natin pwedeng i-classify ang bayad natin sa kanya? Tama. Dito sa overhead. Ito yung mga costs incurred during production kaso hindi madaling i-trace or i-allocate. So, for example, tubig, ilaw, depreciation ng mga equipment sa factory, sweldo ng janitor, etc. Kailangan natin sila para umandar yung factory. Yun nga lang, mahirap siya i-trace or i-allocate sa mga specific goods. For example, makwenta mo ba kung ilang kilowatts exactly ang napunta sa paggawa ng isang furniture or ilang litro ng tubig ang ginamit? Syempre hindi. Also, yung sweldo ng janitor sa factory, syempre kailangan natin siya para malinis ang factory, but can we allocate ang bayad natin sa kanya sa mga specific goods na na-produce? Syempre mahirap gawin yan. So ang ginagawa natin usually is ina-add natin lahat ng overhead. Yung tubig, ilaw, depreciation, sweldo ng janitor, etc. Tapos i-allocate na lang natin yan sila later. Nevertheless, magiging part sila ng cost ng inventory. Direct labor, overhead, allocation, mas matututunan nyo yan sa subject na cost accounting. Hindi dito sa lesson natin sa financial accounting. And as far as this lesson is concerned, kapag may direct labor and overhead na given, matik, i-add na yan sa cost ng inventories. Bibo pa ka mo guys? Iyon. Next, ano-ano naman ang mga pinagkakagastusan natin na hindi part ng cost ng inventories? Meaning, ina-expense natin agad when incurred. So ito ang mga commonly confused items na minsan ina-add ng mga students as part ng cost ng inventories pero hindi dapat. Isa na rito ang abnormal amounts of wasted materials, labor, and other production costs. Kung sa cost accounting pa yan, ang tawag natin dyan ay abnormal spoilage. So sir, kung may abnormal spoilage, ibig sabihin ba niyan may normal spoilage? Yes. Ang normal spoilage ang allowance for wastes set by the management. Kasi hindi naman perfect palagi ang production. May masasayang at masasayang talaga dyan. For example, sa paggawa ng tinapay. For sure, may mga tinapay talaga na masusunog or di kaya hilaw. Alam yan ng management based on experience. Kaya nagsiset yan sila ng allowance like, o sige, around 5% ng goods lang ang ito-tolerate natin na ma-spoil. So if within allowance lang ang actually ma-spoil, let's say 3% lang, then considered yan na normal spoilage. Tapos ipapasok yan sa cost of goods. Then eventually mapupunta yan sa cost of goods sold. Now, what if instead of 5%, 50% or kalahati talaga ng goods ang na-spoil na chinga, medya gayot? Hindi na normal yan. Abnormal na yan. And ang 45% ng spoiled goods ay considered na abnormal spoilage na ipapasok natin as loss, hindi cost of goods. Kaya ang abnormal spoilage, when incurred, expensed immediately. Okay ba? Next, selling costs such as advertising, promotion, marketing, ina-expense natin yan agad when incurred. For example, nagpa-print ng tarpaulin para makita ng mga tao na malunggay pandesal available sa particular na store, expensed immediately. Nagbayad para magpalabas ng TV, radio, Facebook, or YouTube ad, expensed rin. Lastly, nagbayad para mag-conduct ng market research, expensed rin. Basic. Bakit sir?
Kasi hindi naman sila kasama sa paggawa ng goods. Bale, na-incur sila before production, for example, yung market research, and after production, yung selling and advertising costs. O, diba? Easy. Next, freight out. Remember na kapag freight in, capitalized. Pero pag freight out, expensed. Bakit? Kasi ang freight in directly attributable sa acquisition ng goods. On the other hand, yung freight out naman, expense siya kasi incurred siya after the acquisition of goods. Basic. Next, admin overhead but not directly related to the acquisition or production of goods. So for example, yung sweldo ng manager. If ang manager nagtatrabaho sa factory, then pwede siyang i-classify as overhead. Yung sweldo, of course, hindi yung employee. And then, consequently, ika-capitalize siya since pumasok yung sweldo niya as overhead. Now, paano naman kung hindi? For example, sweldo ng VP for Finance or bookkeeper or HR. So, hindi ito ika-capitalize. I-expense na natin to agad-agad as long as hindi sila directly related sa production and acquisition of goods. O, diba? Basic. Ang dali. So, masasagot natin ang problem na to sa susunod na video.